Hindi, may tatanong na po. Alright, what's up mga tangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Sa mapagpalang araw mga tay, good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today dito sa YouTube channel ni Ka-Business Official. Supportahan natin mga tangay, mga vlogs, like and share natin. Andun skip ads, pati ang anak niya, si Papadins TV. Nag-reaction din ako dyan ang second channel nila, Ka-Business Family. Alright mga tangay, pakisuportahan din natin ang mga kagwangs. Ito ay may mga YouTube channel na si Kagwangs Intoy Official at Kagwangs by Papaya at unti-unti na ng mga rotate nila, supportahan natin mga tayo. Pero dito mga tayo, mag-reaction ako dito sa ano nila, na-scout sa isang senior citizen. At ito mga tangay, si Intoy dito nag-vlog at wala dito, napapansin ko mga tangay, parang wala sila lang mga Kagwangs. At dito mga tangay, samahan nyo ko at panoorin natin at bigyan natin ng reaction. Tara mga tangay. Business may nakita kami dito si tatay. Alright, ito mga tangay, may nakita sila ang mga Kagwangs, si Intoy at yung kasama niya. Saragod. Alright, ito mga tangay, talaga porsigido sila na inintuan talaga ito nila mga tangay. Ang full video nito mga tangay sa YouTube channel ni Ka-Business Official, ang full video. At ito sinorkat na lang natin, medyo mahaba ito mga tangay, almost 1 hour ito mga tangay. May isang senior citizen na tumutulak na kariton. Alright, di ba mga tangay? Alright, sige, tuloy natin. Tay! Tay, ganda hapon! Alright, Yes, tatay. medyo hapon na ito mga tangay ha. Hapon, ibig sabihin ito si tatay maghapon na tulak ng kariton. Parang nangangalakal siya, di ba mga tangay? At dito tinawag ng Kagwangs at nagulak si tatay, di ba, kung sino nagtatawag sa kanya. Dito ka tayo, gilid! Alright, parang hindi pa mapaano si tatay, bakit tinawag siya. Hindi, may tatanong na po. Nagsobra pa si tatay, di ba? Ano yan tayo, nangangalakal ka? Nangangalakal po kayo? Alright, tinanong nangangalakal. Alright, malaki bagay ito mga tangay na tinatawag. Ito ang ginagawa nila sa Ka-Business. Nahahanap ng mga senior at pasok sa criteria ng Ka-Business Family na matulungan, di ba mga tangay? Napakaswerte ito mga tangay kung ma-entertain, di ba mga tangay, o magpa-vlog si tatay o si lolo, di ba mga tangay? At siyang maswerte na sa araw na yan mga tangay. Parang almost 3 days na ito na vlogs mga tangay, pero bigyan natin ng reaction. Ha? Nangangalakal para may pagkain. Alright, ito mga tangay yung source of income ni tatay. So mangangalakal siya mga tangay na kung hindi siya mangangalakal, wala siyang pagkain. So nangangalakal siya, di ba mga tangay? So malaking bagay ito sa kanya sa pang-araw-araw na mangalakal mga tangay. At ito ay pagkakataon na ni tatay na mabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon siya ng ma-interview, makilala natin, di ba mga tangay? Malaking bagay ito mga tangay. May asawa pa kayo, tay? Wala na, mag-isa ka na lang. Yung mga anak niyo po. Mga anak niyo po, tay. Yung mga anak niyo po. Isa lang. Asan po yung anak niyo? Dito tayo, tay, dito. Or dito mga tangay. Gilid. So wala na siyang asawa. Yung anak niya may pamilya na, so ibig sabihin siya na lang nag-isa. So dumidiskarte na lang siya mag-isa at naghahanap siya ng pagkain dahil sa yung trabaho niya pangangalakal. Kaysa hindi niya naisip, di ba, maggawa ng masama dahil kontento na siya dito. Kontento na siya dito sa kanyang routine sa buhay, di ba mga tay, na kumain lang sa isang araw 3 bisis na mga lakal. Nag-i-enjoy siya dito mga tay, no? Siguro para malibang yung sarili niya, may ginagawa siya, di ba mga tay? Saan ba tayo? Doon na lang siguro. Doon. Dito, tay. Kasi para makausap ka na. Kanina ka pa na. Kariton niya pang pa yung lalagyanan ng ng BB, di ba?
di ba mga tangay? Alakal tayo. Dapat ito ganito tulungan ng government o gobyerno natin na mabigyan. Although hindi natin alam kung may senior citizen siya mga tangay, may mga anong pribilehyo naman ng government sa mga senior citizen. So siguro nabuburin siya sa bahay niya, gusto niya maglibang, siguro ganito mga ngalakal ako. Hindi ako mag-asa dito sa senior citizen. Hindi natin alam mga tangay, pero bilib ako dito kay tatay. Hindi siya gumagawa ng masama at yung nangalakal yung gusto niya sa legal, 'di ba mga tangay, 'di ba? Tay? Kanina pa po kayo nangangalakal tayo. Hmm? Mahirap eh. Saan po kayo nakatira? Wala kang makuha, ulit ka na wala. Saan po kayo nakatira, tay? Saan po kayo nakatira? Yan sa may Dunyana, Camaril. Dunyana. Sa may Brixton. Okay. Ayun tayo, nakaka-vlog po tayo. Okay lang po ba na naka-video tayo? Ano? Naka-vlog po, naka-video. Naka-video tayo. Okay lang po? Alright, naman tayo sa privacy niya rin. Nagpaalam sila Intoy, Kagwangs na okay lang i-vlog siya. Ito matangay nag-ano siya. Okay sa kanya. Isa rin to matangay maging rin sa mga ganitong senior citizen. Minsan may privacy din sila din mamatay. Pero malaking bagay ito matangay na interview at pagkakataon na ito ni tatay na mabigyan ng chance, 'di ba? Maraming pagkakataon ng mga kababayan natin na hindi na natin makakilala, mabablog dahil siyempre hindi pili sa lugar yung mga charity vlogger at pagkakataon na ito na kay tatay na ma-interview at mabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng tulong ng ka-business family, di ba mga tangay, sa pangunguna ng mga kagwangs tulad natin. Okay lang may sama kayo sa video tayo. Oo. Maraming salamat sa pagtayag mo tayo. Ayun kasi napansin namin tayo kanina. Yan, tulak-tulak mo to. Yung bariton. Alright, dito natin matangay yung yung pag-aasa ni Sir Ka-Business Official sa mga kagwangs paano mag-vlogs, mag-interview. Ito na ang resulta mga tangay. Pwede na iwanan ni Sir Ka-Business i-handle yung pag-vlog o pag-charity sa mga kagwangs kung busy si Sir Ka-Business, di ba mga tangay? Ito wala si Sir Ka-Business, si kagwangs si Intoy lang at napakaganda ng interview niya, napakalinaw, di ba mga tangay? At ang galing niya na maghawak ng camera, mag-interview, kagaya sa mga vlogs nila Sir Ka-Business Official. Nakakatuwa ito na ganito na mga estudyante ni Sir Ka-Business Official ay ganito yung na-adapt yung ginagawa ni Sir Ka-Business, yung paglingap at pagtulong, pag-interview, pag-entertain sa mga senior citizen, di ba mga tulad. Yes, binigay lang sa sakuan. Binigay lang sa'yo? Kasi dati, yan, kung ako magtulak, katandang. Dati? Nawa yung katagin. May ako dyan. Ayun na lang yan. Ayusin mo lang. Ilang taon na po kayong walang asawa? Asan na po yung asawa niyo? Po? Ilang taon? Opo. 15 years na. 15 years na? Matagal na pala. Tagal na siya nalasa. Pero yung anak niyo po, asan? Doon sa Mindanao. Sa Mindanao? Taga Mindanao kayo, tay? Dati taga Mindanao. Tapos ngayon, Alright, mga tay, dayo rin siya mga tay, taga Mindanao siya, yung anak niya sa Mindanao. So, wala siyang pamilya dito sa Manila. So, talagang diskarte lang talaga yung niya, lakas. mag-isa ka na lang po dyan sa Manila. Kasi hanap niya ko na nung trabaho. Oo. Kapado kami ng construction. Ngayon, matanda na yung kamantang po sikat po. Oo, totoo yan mga tangay. Yung mga dayo-dayo construction, kung saan may trabaho, mga tangay, ay doon yun pumupunta. Yung natin, mahusay, construction na kalpintero ay napakahanga natin dyan mga tangay, dahil kung walang ganyan mga skill, wala tayong mga building na maganda, mga bahay dahil sa kanila. Katulad kay tatay ay dahil ganun yung work niya ay napapunta ganito siya sa Manila. Galing So at least na survive ni Lolo tatay yung kanyang buhay. Okay. Pero may contact pa po kayo dun sa anak niyo po? Opo.
Meron. Meron. Nag-uusap naman po kayo. Ito tayo. Ano po yung anak nyo, lalaki? Laki. Pinapadala naman po kayo, pang ano nyo? Ganun pa rin po eh. Partner. Farmers yung anak nyo po. Pero may inaabot naman po sa inyo. Ano? So, mga ganito dapat mga tatay, ganito na maedad si tatay. Dapat ano opinion reaction ko lang kung may ano naman kakayahan yung anak niya, dapat kunin niya yung tatay niya dito dahil nakahalaka lang para doon at least makasama sila ng anak niya, di ba matay, kahit ano man yung buhay, at least makasama. At kung magkasakit man si tatay ay babantay niya yung tatay niya, di ba matay? Dahil dito matay, kung magkasakit ito si tatay, sino na lang mag-alaga, magbantay sa sitwasyon niya. Pero ang lakas pa rin ang loob ni tatay na kahit wala siyang pamilya, mangalakal lang siya, di ba matay? Tuloy natin matay. Po, may asawa na po ba si kuya? May pamilya na rin po. Marami na anak. Marami ng anak. Pero ano po, may inaabot naman po sa inyo na suporta. Kasi Minsan mayroon, minsan wala. ganon. So mag-abot man o hindi, okay lang po. Ganon. Paano na lang, magsikap na lang na makakita ng may ipon. Pantuktok na araw-araw. Okay. So etong pangangalakal mo, eto, kumbaga yung kinikita mo dyan, pangkain-kain mo lang, ganun po. Oo, pag ang kita ngayon, para bukas naman, pagkain. Ganito ang routine niya mga tay. Ganito ang routine niya mga tay. Mga lakal. Uy, paano na lang kung ipagbawal dyan yung pangalakal? Wala siyang may bili pang araw-araw ng pagkain. Di ba mga tay? Di ba? Tuloy natin. Ay, di malipasan ng Gutom. Ganun po. Ang lipas-lipas na ng gutom. Grabe ganito yung ano niya, no? Ang diskarte, madiskarte. Ay, okay lang po. Survive niya lang yung ano pang araw-araw yung pagkain talaga mga tay. Ganito na lang talaga yung ano routine ng mga senior citizen. Kaya malaking bagay ito mga tay, ginagawa nila Serka Business na makaranas ng kaginawaan kahit kunting oras, kunting bagay, di ba mga tay, malaking bagay ito sa mga senior. Dahil mga senior citizen mga tangay, yun lang yung ano na lang nila, pangarap, yung pagkain nila ngayon, bukas, yun ganun na lang routine mga tay. Wala na yan mga tangay. Ano na lang yan sila, yung dapat nag-i-enjoy na lang, makaranas ng kaginawaan at kahit kunti, di ba mga tangay? Di ba? Kung wala mga senior citizen, ay so wala rin tayo mga tangay, di ba? Kaya mahalin natin yung mga senior citizen. Ganito yung ginagawa ni Serka Business Official, naglilingap ng mga senior citizen, pinapadama yung kaginawaan kahit konting oras na lang, di ba tangay, sa kanilang buhay, di ba mga tangay? Tuloy natin. Sumama kami dun sa bahay nyo. Okay lang. Sumama kami dun sa bahay nyo. Okay lang po na sumama kami dun sa bahay nyo. Okay lang po. Alright, ito mga tangay. Kasi may Ito mga tangay, isa na inaano ni Serka Business Official yung kanilang sitwasyon sa bahay, di ba? Kaya gustong maano yung ano ginagawa na kagwangs ni ginagawa ni Serka Business, yung in-interview tapos inaano yung inaalam yung kanyang bahay, yung sitwasyon nila, di ba mga tangay? Tuloy. ipapabot po kaming tulong sa inyo, ka-business family, ay ka-business official. Papabot po ng tulong. Ngayon, kung pabayag po kayo, sama kami dun sa inyo, sa bahay nyo po. Apo, okay lang po. Sige. Tara, punta namin sa Burlok. Apo, ayan, sakay lang tayo dun sa van. Ayun po yung sasakyan namin. Ayan. Sakay po. Alright, dito mga tangay, pupunta nila Kagwangs Intoy at buong Kagwangs yung bahay ni tatay para makita yung sitwasyon. Tara mga tangay, forward ko na lang ito, pagkabisita na lang sa YouTube channel ni Serka Business Official. Doon tayo na, proceed na tayo sa pinaka highlight talaga. Pinaka highlight doon sa bahay niya. So malayo pa talaga mga tangay. Malayo, grabe tiyaga niya maglakad. Oh, kinarga talaga yung ano niya. Grabe ang tiyaga niya, di ba mga tangay? Grabe. Araw-araw ganitong ginagawa niya. Ang layo. Grabe, araw-araw nilalakad niya mga tayo.
Almost 10 kilometers. Sobra pa. Para maghanap lang ng kalakal. Ito naman tayo. Pinaka-spot. Highlight. Ayun. Alright, dito naman tayo. Saan bahay mo tayo? Layo. Grabe. Ipabisita na lang to. Sa pinaka-highlight na lang tayo mga tayo. Medyo ano. Medyo ayos dito. Dito. Alright. Yung bahay mo po? Jumba. Di ba na lang dito yan dito? Dito mo dito pinaparada parking yan. Ay, so may parkingan na. Yan po, At least matangay hindi yung karton niya diyan sa tabi ng kalsada hindi inaano ng mga ano no na pinapakailaman. So maganda yung ano nila. Yung ano nila. Papasok pa. Alright, ito mga tayo papasok pa. Ayos, nabili rin ako doon sa kariton niya mga tangay na doon yan nalalagay sa gilid, hindi pinapakailaman at ng mga masamang loob. Sikip yung mga agad yan, aso na yan tay. Sikip ng ano at siguro ano to, yung parang may tawag dyan, hindi na tayo nakalimutan. Dyan pa ako. Saan po? Pero at least at least may binigyan siya ng kwarto. Grabe ganito kasikip. Ito yung bahay niya. At least binigyan siya ng kwarto, di ba mga tangay? Ayan. Kasya lang isang tao. Siya lang talaga. Grabe. Ito yung bahay niya mga Ikaw lang, wala na iba. Ito yung bahay niya mga business oh. Yun oh. Siya lang talaga makakasya mga tangay. Siya lang yung ano niya, kusina, hugasan, tapos tulugan. Tapos dito siya nakatira. Tayo okay lang po ba pumasok? At least Tay? binigyan siya no. Okay lang po pumasok. Ang sigip naman dito. Ito lang, tulog ako dito sa magsasayo. Pasok po ako tay. Okay lang po. Kaya mga business po. Pasensyaan nyo na po si tatay po kasi mahina ng pandinig. Okay lang po, mapasok. Sige po. Pakita ko lang sa mga business natin yung tinitirhan mo tay. Ito po. Wala, ito lang, yung tulog ako doon sa taas. Oo, sakto lang. Di ba si Kagwangs Intoy tapos si tatay magsabay. Ang sikip, di ba mga tangay? Grabe. Ito yung Oh, isang kwarto lang, grabe. Grabe, at least binigyan siya ng kwarto, di ba matay? At least makaranas at ma-discover natin dito sa pag-interview ng Kagwangs sa YouTube channel Ika Business Official na ito ganito si tatay na sinusurvive yung araw-araw niyang pamumuhay, di ba? At least binigyan siya ng kwarto pantulugan, di ba? Mamatay. ayun. Balik natin matay. Damo tayo. Dito siya natutulog. May Bible pa siya, may Bible matay. Kasi nakasingin lang kami sa mga bahay-bahay. Yun oh. Parang etong bahay niya mga ka-business. Parang bahay to dito sa kabila, tas bahay din tong kabila na to. Tapos dito lang siya sa parang daanan po ata to. No tay, daanan ba to? Kasi dyan, may-ari na dyan, may-ari. Tapos ito parang bahay din dun sa kabila. So parang sumingit lang siya dito sa gitna mga business. Kaya ito naging itsura ng bahay niya. Wala ba, may matulugan na lang. Parang paano po yung yung CR nyo po? Upo kayo tay. Ano kayo, tay? Upo kayo tay. Wala mga kahoy. Ay, panggatong po ito, tay. Bagatong. Oo. Gawin hirap ng gas, wala nang po. Opo. Dito kayo tay, dito. Dito Upo po. muna kayo, tay. Ito. Diyan, kahit dyan sa may hagdan po. Yan. Upo na lang kayo.
Ang business masikip, medyo masikip po. Oo. Apo. Grabe, at least na-survive ni tatay yung buhay niya, no? Kontento lang siya. Siyempre wala na siya magawa matangay sa ano niya, ihanap buhay niya lang, mga ngalakal o yung masurvive niya na lang umaga, tanghalian, hapon, di ba? Ganito, hindi na siya makaroon ng sariling niyang komportable na ganito. At least may kwarto siya. Yung iba-iba yung kababayan natin, naghiga na lang sa lansangan. Pero at least ito si tatay pasok sa criteria. Talagang yung pagitan ng niya, kwarto ay pagitan siguro yun ng ng kantuan ng bahay. At least may concern yung mga kababayan natin na binigyan si tatay ng space para may sariling kwarto, tirahan din mamatay. Tuloy natin. Gano'n na po kayo katagal dito nakatira, tay? Tay, mahina po ang pandinig ni tatay. Gano'n na po kayo katagal dito na nakatira, tay? Gano'n na po kayo katagal nakatira dito? Hindi na siya pumupunta dito. Mula siya pumunta. Sino po? Oo. Kasi alam na nila ang sitwasyon ng buhay. Kasi sabi ko noon, wag na lang kayo pumunta. Kaya mahirap dito sa Manila. Marahil siguro. Wala tayong bahay, wala tayong matirahan. Siguro po mga business yung tinutukoy niya, hindi niya po naintindihan yung sinabi ko. Siguro ang tinutukoy niya po yung anak niya, mga business. Kasi yung anak niya po nasa Mindanao. Di bali, siya lang dito. Tapos yung asawa niya naman po, patay na daw po. Mga business. Ang tanong ko po, tay, gano'n na po kayo katagal dito nakatira? Dito lang. Apo. Abala kami 1994. 1994 pa? Oo. Alright, 1994. Grabe, ang tagal mga tay. 1994 ay na ngayon 2024 mga siya matagal na, almost 30 years. Grabe, 30 years na si tatay, 29 years. Grabe. Dito na talaga kayo nakatira. Etong bahay na po. Lipat-lipat kami. Lipat-lipat. Kumbaga dito sa Maynila. Nagalipat-lipat. Pero sa pag-stay niya sa Manila, mga 30 years siya. Hindi ilang dyan sa bahay na yan. Naintindihan na. Ang galing mag-interview niya. Kagwags into yan. 1994 pa kayo dito sa Maynila. Lipat-lipat. Matagal na rin po mga business. So palipat-lipat lang din po kayo. Ang tinatanong ko po, tay, etong bahay na po ito, gano'n na po kayo katagal dito? Dito sa bahay. Etong bahay na po. Mga 10 years. Wala na. Hindi pa rin. Mga 7 years yata. 7 years. Totoo yung sinasabi ng tatay, no? Na honest talaga si tatay magsabi kung kailan siya pag-interview ni kagawang si Intoy. Honest siya magsabi, no, mga 7 years o So matagal na rin matay. Ang galing na rin Intoy mag-interview. At dito ay naintindihan niya medyo mahina talaga yung pandinig sa sitwasyon ni tatay. Sa edad niya na rin, di ba, matangay. Pero at least na interview na niya na masinsina na paunti-unti kung kailan siya, ilang years na siya dyan sa Manila, ilang years na dyan sa bahay nakatira, ay na rin nasagot. At nakikita natin dito, hindi nagsisinungaling si tatay sa pagsagot niya kay Kagwang Sintoy, no? Ito na. Kaminsan nakatira doon, lipat-lipat ka naman. Ngayon na lang ako nakalipat kay parang wala naman. Etong bahay po, etong bahay na ito, eto ngayon, yung tinitiran mo, ilang taon na po kayo dito nakatira ito? Kasi yung may-ari dyan sabi, huwag ka nang umalis dyan. Hindi ba namin kukunin dyan. Ang bait ng may-ari niya, na. Mega love shoutout sa may-ari na hindi nagpaalis kay tatay. Maraming salamat at binigyan mo ng kwarto si tatay. Grabe, ang bait ng na may-ari na yun, na mega love shoutout, palakpakan natin ang may-ari niyan. Kaya masikip na. So talaga kunin yan, kaya masikip na. So talagang pinagbigyan na lang talaga ngayon na dito na lang. Kasi sila rin dyan sa kabila, lahat mga squatter. May squatter, lahat ng Pero naman po tayo, wala naman po kayong binabayaran dito sa... Alright, maray.
squatter area yan mga tangay. So walang title, parang private o government at least binigyan siya ng space, di ba mga tangay. Siyempre may nagpatayo na sila ng renovation, yung ano, o at least binigyan nila ng pribileo si tatay na may kwarto lang, di ba mga tangay. Bahay na to? Wala. Yung mga business, matagal na pala sila nakatira dito. Sa ano. Pero hindi niya matukoy itong tinitirahan niya po. Kasi ang sabi niya, 7 years, dito lang, sa lugar na ito, palipat-lipat lang. Hindi niya na ano. Hindi niya maano yung... At least ano niya, hindi niya maano tandaan, pero at least sinasabi niya yung kung ilang taon na siya, di ba matay? Dito sa bahay na ito. Ayun tayo, may tanong lang po ako. Kasi sabi mo nga po, may anak ka na isa, nasa Mindanao. Hindi ba sinabi nung anak mo na umuwi ka na lang doon sa Mindanao? Yun ang reaction ko kanina matay, kung doon siya magtira sa anak niya, dahil siyempre magkasakit siya, may mag-alaga, anak niya yun, di ba mahatangay? Ito na nga yung interview ni Kagwang Sintoy. Yung taga Mindanao. Opo, na pauwiin ka na lang doon sa Mindanao. Dito. Hindi po. Hindi ba sinabi nung anak mo na, Tay, dito ka na lang sa sa akin. Ganun po. Ay, mga business, Wait lang po, Ayan. Thank you po. Salamat po, Tay. Okay na. Thank you. Ayun, Tay, yung tanong ko lang po, hindi ba sinabi nung anak mo na nasa Mindanao na doon ka na lang tumira sa kanya? Kasi total mag-isa. Oo. Pag gusto nila umuwi ako doon, sabi ko, maghintay lang kayo. Uwi, wala pa hanggang ngayon. Maghanap-hanap ako ng pamasahe. Kasi pag wala kang pamasahe. Alright, ito mga tangay, inopiran din pala siya ng anak niya na doon na lang umuwi. Siyempre sa sitwasyon nito, tatay, dahil may edad na siya, magkasakit siya mga tangay, ay ito ang isang problema niya mga tay, paano siya makauwi dahil wala siyang pamasahe, wala siyang pang travel. Siyempre mga tay, mayroon rin talaga yan, kailangan mo ng pamasahe. Ito ang isang problema ni tatay mga tangay. So gusto niya rin mag-uwi sa probinsya sa Mindanao para makasama niya yung anak niya. Siyempre naramdaman niya na rin siguro yung sarili niya, kung magkakasakit siya, wala siyang mag-aalaga, di ba mga tay? Isa din iniisip ko dyan mga tay. So dito ay isa rin talaga sa kay tatay yung problema, yung pamasahe, yung panggastos, di ba mga medyo malaki-laki rin, almost 20K siguro, o yung pamasahe, di ba? Hindi ko lang alam mga tay kung pauwi, kung sa probinsya, hindi lang sentro yan ng Mindanao may maraming pang baryo-baryo yan mga tangay. Yan ang isang problema niya, kaya nag-i-stay pa rin siya dito sa Manila, di ba mga tangay? So dito sa pag-interview ni Kagwang Sintoy, di ba mga tay? So gusto niya rin umuwi, or balik tayo mga tay. So, nag-iipon ka lang talaga pampamasahe mo. Pero talagang uwi pa rin ako ng Mindanao. Hindi sabi na dito lang talaga. Pero, matagal na talaga kayo dito. Hindi kayo nakakabakasyon ng Mindanao. Nakabakasyon din ako doon. Sa mga ilang beses po? Isang beses lang. Isang beses? Oo, isang beses. Anong taon po yun na pumasyal kayo doon sa Mindanao? Ano mataon yun? Hindi ko na nakalimutan. Pero matagal na po. Tagal. Sa loob ng simula nung 1994 na pagpunta nyo dito sa Maynila, isang beses pa lang kayong umuwi. At sa Quezon City pa ako, kaysa. Dito na yung kaysa. Kasi dati kami sa Quezon City. Kasi kasama kami sa construction. Kung saan yung construction, na mapasok ka namin, doon kami magtitira, doon sa mga barak. Alright. Ganun yung mga mga construction work. Saludo rin ako sa mga construction worker. Talagang napakatyaga rin nila kung saan may trabaho. Doon talaga mag-stayan mga tay. O napakaswertin na maraming mga construction na at gumagawa ng mga gandang building, di ba mga tay? At isa rin yan sa in-demand ng trabaho sa ating mababayan na hindi na pagtapos, at least may construction, may mga gawaing ganyan na bigay ng trabaho kaysa
paggawa na hindi masama, hindi maganda, di ba mga tay? Malaking bagay yan sa ating mga babayan sa mga probinsya na walang trabaho na stable, ay malaking bagay yung pag magkaroon ng trabaho sa construction, pag tayo ng building. Kaya kung magtrabaho yan mga tay, kung saan may trabaho, doon yan sila nag-stay. At mas tumatagal mga tangay, diyan na rin sila magkakaroon ng pamilya, o katulad ni tata, example na lang ito, di ba mga tangay? Kaya nag-stay siya dito, magkasama rin pala sila dati ng anak niya. So nag-uwi siguro ang anak niya sa Mindanao, siya lang naiwan dito. Balik natin mga tangay. Pero hindi na kami makasama ng construction kasi matanda ka na, mahirap na pagkatakit. Na-design na lang kami, maghanap na lang ng matitirahan. Mintras na hindi pa tayo makauwi sa atin. Po. Tama yung kasi matanda na po kayo eh. Di mo nakakayanin yung tsaka hindi na rin po papayag yung kumpanya ng papasukan yung construction na magtrabaho pa rin po kayo kasi alam naman natin hindi mo na talaga kakayanin yung trabaho ng construction, no po. Kasi mabigat po yun eh. Ngayon, ang tatanong ko naman po sa inyo, gaano na po kayo katagal na nangangalakal? Tagal na, mula pag-pandemic. Walang pandemic. Kasi yung Grabe ang tagal. Almost 4 years mga tay. Mula pandemic, ito yung hanap buhay niya mga tay. Yung source of income. So, tagal 4 years. Nangalakal na siya. Simula pandemic. Napaka hirap ng buhay. Yung pandemya mga tay. Ngayon nag-recover pa lang tayo. Pero si tatay, ganun na. Yung hanap, niya, income niya. pag-umpisa ng pandemic, umalis na kami doon sa construction site doon sa Bulacan. 4 years. Wala na ibang mapasukan, wala ibang makunan ng pagkain. Mapilitan ka lang talaga mag-alakal. Opo. Dadawang sabi ng kwan, Bagay bumalik. sa ating mga babae sa pangalakal mga tangay. Yan ang pinakamadaling income nila kaysa magawa sila ng masama, ikukulong lang di sila mga tangay. Dapat ito matuunan ng ating mga government official na mabigyan sila ng alternatibong trabaho, kahit magwalis-walis lang diyan, kay mabigyan lang ng mababang di ba? Pambiling pagkain lang nila, di ba mga tangay? Dapat ito bigyan pagtuunan ng pansin, di ba? Pero malaking bagay nandito mga charity vlogger katulad ni ka-business official mga tangay, na ma-discover natin yung mga buhay ng ating mga babayan dyan sa Manila. Nangyayari kung hindi sila makahanap ng trabaho. So ito lang yung trabaho nila, mga ngalakal. Ika lang doon, kaya ko nang balik. Hirapan ako magkuha kay Balayo. Opo. Pabuli ko may istihin dyan, uwi ka ng kwan, dating ka dito sa Dunyana, alas 8 ng gabi. Malayo. Umalis ka, alas 5 na, alas 4. Gano'n, pagaling. So, mas pinili nyo na lang po na mga lakal. Wala ka lang kubala ng... nasanay na siya mga tangay. Kasi kapag magtrabaho, dahil 8 oras yung trabaho, di ba mga tangay, may boss pa. Pero dito kay tatay, kung anong oras siya gising sa umaga, tapos mag-alis, mga lakal, tulak-tulak yung karito niya, walang boss. Kahit anong oras siya mag-uwi sa hapon, walang boss. Hawak niya yung oras niya. Kaya dito siya komportable, mga tangay, di ba? Tuloy natin. Okay, basta may makain. Nung po ba, bago mamatay yung asawa nyo po, dito na po kayo nakatira? Itong bahay na ito? Siguro. Dito na talaga. Yung yung asawa nyo, kasi sabi nyo po, namatay na po, di ba? Akala ko namatay lang kasi wala naman, sabi ng anak ko, hindi na rin alam niya kung saan nakapunta. Yung nanay? Yung nanay, hindi na alam kung saan. Ay, naghiwalay po ba kayo? Nahiwalay man kami noon. Nahiwalay kami noon. Pupunta ko na may... siya ng asawa niya, mga tangay. So... Manila. Oo. Kasi ayaw pumunta ng Manila kasi mahirap daw dito sa Manila. So, iniwan ka po. Ay, so mga tangay, yung pa siya, sa Mindanao siguro, gusto niya magpunta sa Manila, yung asawa niya, hindi siya sinamahan, iniwan siya. Grabe, no? Tay, iniwan ka nung Sabi ng anak ko, hindi na niya alam. Wala na silang balita. Baka namatay na talaga, wala naman. So, hindi ka sigurado kung patay na o buhay pa kasi iniwan ka nga po. Hindi natin alam, kaya bumandyan ng panahon. Kasi Tago-tago ay mga business na linawan kasi kanina ang pagkakasabi niya rin po. Kaya pag tinatanong ako Patay dito, na. sabi ko, ewan ko. Nabanggit niya doon mga tangay, patay niya. Pero at least na nabawi ni tatay yung asawa niya ay naghiwalay sila bago siya magpunta sa Manila.
Kahit anak niya hindi alam kung saan yung nanay niya, yung asawa niya, naghiwalay pala sila mga tangay. At least halinawan, sabi nga ni Kagwang Sintoy. Namatay na siguro, hindi ko naman alam. So hindi sigurado kung patay na. Yes po. Ano yan, Tay? Alright mga tayo, forward na lang natin doon sa pagbigay ng ayuda ni Kagwang Sintoy. Medyo mababa itong mga tangay, pagbisita na lang sa YouTube channel ni Ka-Business Official. Pasensya na po, medyo mahaba yung reaction ko dahil talagang grabe yung rin, nakaka-enjoy na interview din sa kahit medyo, sabi nga ni Kagwang Sintoy, pasensya na medyo mahina na sa edad na rin niya ni tatay, di ba mga tangay? So dito mga tangay, doon na tayo, proceed na tayo sa pagbigay ng ayuda kay tatay. Malaking bagay yan mga tangay, na kahit isang sakong bigas o grocery ay mabigyan siya ng ayuda. Diba tayo? Forward na lang natin mga tangay. Sa sitwasyon nga, di ba mga tayo, talagang pasok sa criteria na tulungan. Antayin na lang natin update sa rin, binabalikan to nila Sir Ka-Business Official sa tinutulungan nila. Dito tayo. Medyo wala pa, malayo pa yung talagang grabing interviewan to ni Kagwang Sintoy para malaman. Yan isa rin sa mga charity vlogger, ini-interview, bini-verify yung tunay nilang kalagayan, kung saan sila nagmula, kung saan sila, bakit ganun yung pamumuhay nila, bakit di sila nangyari sa buhay nila. Napakasinsin talaga. Ito mga tagay, produkto ni Sir Ka-Business Official, pakisuportahan din natin, pinopromote nila, pakipanood na lang sa YouTube channel ay sa Ka-Business Official, at yan ay kikita ay dinadagdagan sa pantulong ni Sir Ka-Business Official. Malaking bagay mga tayo. Almost 1 hour ito mga tangay. Grabe. Forward na lang natin. Forward. Alright, itong lutuan niya. Alright, ito na mga tayo. Ito pa, Tay. Ito pa. Ito na mga tayo. May dyan, may kape, Alright, may yan, mga groceries. tayo. Ito mga tangay, may grocery, pamigay si Sir Ka-Business Official mga Agwangs. Malaking bagay ito sa mga senior citizen mga tangay. Worth 1,000 o 2,000 ay grabing isang buwan na yan na supply mga tangay. Malaking bagay yung mga tangay. May dilata, may Lucky Me, ulam na siya din mga tangay. May pang-ulam na siya mga tangay. groceries, may dilata, may Lucky Me, tsaka may biskwit na tayo. Maraming salamat. Opo. Ano masasabi mo, Tay? Pasalamatan po natin ng Ka-Business Official. Sabi ni kanya po, ay, di pala ako naririnig ni tatay, sorry. Tay, pasalamatan po natin ang Ka-Business Official kasi sila po ang nagpaabot niyan ng grocery, tsaka yung isang sakong bigas. Pasalamatan po natin. Grabe, isang sakong bigay, isang buwan. Siya lang mag-isa ni tatay. Sobra-sobra na yun mga tangay. Kahit hindi na siya mga lakal, isang buwan mga tangay, may grocery na. Pero sa tingin ko si tatay hindi tumapakali dahil routine niya na yan araw-araw. Mangalakal pa rin, kaya gusto niya nga mag-ipon, makauwi sa Mindanao. So grabe, malaking bagay ito Sir Ka-Business Official kay tatay Kagwangs, yung grocery at pabigas. Maraming salamat sa inyo at nabigyan nyo ng saya yung senior citizen ganito ni tatay, diba? Salamat po kay Kuya. Maraming salamat sa binigay niyo sa akin ngayong hapon. Opo. At kung makatulong sa akin dahil sa kahirapan. Dahil ako nangalaka lamang, walang ibang trabaho. Yun lang. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Nakakatatsa yung pasasalamat ng isang senior citizen, di ba mga tayo kay Sir Ka-Business Official. Ayan tayo, hindi lang yan. Siyempre. Uy! Grabe! Hindi lang grocery, bigas. Grabe nga Kagwangs na to. Kasi nagpaabot din po ang Ka-Business Official
sabi nga ni ate, dun sa mahanap mo, bigyan mo kahit papano ng panggastos niya. Ay, grabe. Siyempre, pambili-bili niya ng ibang ulam, ganun, mga ka-business, sabi po ni ate. So, Grabe, ito po, parang nagpaabot po mangyak- siya na Dito mga tayo para mangyak-yak si tatay. Kapulas po. ang tay. Nagpaabot po ang ka-business official ng 2,000. Ay, Tay, grabe para sa iyo. mga tagay. Grabe. Maraming salamat kay Mrs. Ka-Business, kay Sir Ka-Business Official, Kagwangs. Grabe, nagbigay ito ng pag-asa kay tatay. Kahit konti lang ito, malaki yan sa kanya mga tagay. 2,000. Hindi niyan kikitain sa isang buwan yung 2,000. Tulad Ano po, ko. 2,000. Yan. Maraming salamat. Kay, ano po, kay ka-business. Maraming salamat yung binigay niyo na pera at yung mga groceries. Sana tulungan pa kayo ng maraming grasya para magkapatuloy ang inyong Grabe. gawain. Opo. Maraming salamat. Salamat din po, Tay. Grabing tuwa nito. Basta- Grabing tuwa nito mga tangay sa loob ni Tatay Ulolo. Sa ganito na biyaya dumating sa kanya, grocery, bigas, may panggastos pa sa gusto niya, kung anong gusto niyang ibigay, bili sa sarili niya. At maraming salamat kay Mrs. Ka-Business, kay Sir Ka-Business at sa guwang sa ganitong biyaya dumating kay tatay. Tuloy natin mga tayo. Pagbutihan nyo lang tayo, lagi lang magpe-pray bago umalis sa bahay nyo po para gabayan kayo, ano po. Ilayo kayo sa kapahamakan. Basta yun lang, laging magpe-pray na sana dugtungan pa ang buhay nyo, buhay natin, para marami pa tayong maabot. Ano po? Grabe. Wala akong masabi mga pangay. Sana Wala akong masabi dito sa vlogs na to nila Kagwangs Intoy. Binigay tinudo na talaga mga tayo, tinudo. Oo, kunti mayroon pero sa kanya mga tangay, kay tatay, malaki na yan mga tangay. Malaki. Kahit hindi na yan siya mag sideline o magtrabaho mga 2 buwan, malaking bagay yan sa kanya. Pero hindi, sa tingin ko dito, hindi makatay si tatay na hindi magtrabaho. Kay routine niya na manghihina yan siya mga tangay. Maglakad-lakad, magtulak-tulak pa. Magpapalakas lang sa mga senior citizen yung araw sa umaga mga tangay. Mapapawisan. Pero kita ko yung mukha ni tatay. Napaka swerte niya na araw na yan dahil maraming biyaya dumating ng galing kay Sir Ka-Business Official. Tuloy natin konti mga tayo. bigyan pa kami ng maraming pagkakataon, maraming buhay na dating. At para magampanan pa namin ang aming machine kung wala kaming tamang trabaho. Antay, tutuloy na kami. Nagtatagal tayo. Ay, di. Uuwi lang kami, hindi magtatagal. Para matuluyan. Oo, bira. Para Tuluyan. matuluyan kahit sa gano'n lang. Walang mabubuhan. Shoutout mo muna yung anak mo. Opo. Nasa Mindanao. Sa inyo po. Oo, tiyan. Alright, yan ang reaction ko dyan mga tayo. Pakabisita na lang yung full video sa YouTube channel ni Ka-Business Official. At pag-vlog ni Kagwangs Intoy at Kagwangs, mga Kagwangs na hindi kasama si Sir Ka-Business Official. At nagampanan niya ang tungkulin na ginagawa ni Sir Ka-Business Official. Ang galing niya mag-interview. Napakasunod-sunod. Maghanap sila ng Kagwangs. Ay nakuha niya nila yung na-adapt nila yung mga ginagawa ni Sir Ka-Business Official. Ang galing ng vlogs na to. At maraming biyaya na dumating si tatay, natanggap. Maraming salamat sa natanggap niya. At napanood natin dito sa vlog ni Sir Ka-Business Official. Supportahan natin, panoorin natin mga tayo. Like and share natin. Andun ni skip ads. Pati si Papa Dins TV, ang anak niya. Panoorin natin ang pag-charity rin yan ginagawa mga tayo. Ka-Business Family at kanilang YouTube channel, Chicken Channel. Supportahan natin mga tayo. Si Kuya Bal Santos Matubang mga tayo, nag-reaction din ako dyan. Pakisuportahan natin si Ate na Kalinga Prob at si Ma'am Ruda at si nag-reaction ako dyan kay Rina sa community ng Rina at iba pang charity vlogger. Supportahan natin at mega love shoutout sa nala sa mga co-reactor ko dito sa Business Family. At mega love shoutout kung nagustuhan mo itong reaction ko, mag-like, comment ka na at mag-subscribe at updated ka sa mga upload reaction ko mga tayo. Maraming salamat mga tayo. See you sa next reaction ko mga tayo. Kita tayo. Maraming salamat at lagi tayo mag-ingat mga tayo at adios.
Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright.